Noong unang panahon, may naninirahang mag-ina sa malayong pook. Si Aling Rosa at ang kanyang anak na si Pinang lamang ang naninirahan sa bahay na iyon. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak na si Pinang. Gusto ni Aling Rosa na matuto ang kanyang anak sa mga gawaing bahay. Ngunit mas gusto pa ni Pinang na maglaro ng maglaro. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi siya mabangon. Kaya tinutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Anak, ipaghanda mo naman ako ng lugaw para mainit ang sikmura ko at para makakain ka na rin. Anang Aling Rosa. Nagluto nga si Pinang ng lugaw. Ngunit habang naghihintay siyang maluto ito, ay abalang-abala siya sa paglalaro. Habang masaya siyang naglalaro, naamoy niya ang susunod na lugaw. Ang lugaw ay dikit na sa palayok at susunod na. Pagkarating ni Pinang, ganyan itong hinango. Dumating si Aling Rosa at pinagpasensyahan na lamang niya ang kanyang anak dahil nakatulong naman ito sa mga gawaing bahay. Nagdagal ang sakit ni Aling Rosa kaya't pilitan si Pinang na gumawa ng mga gawaing bahay. Nang sumunod na araw, hindi makita ni Pinang ang pasporo, kaya't tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ito. Pumunta si Pinang sa kusina at kinuha ito. Maya-maya hinanap nito ang sandok kahit na malapit lang ito sa posporo. Muli siyang nagtanong at sa pagkakataong ito ay nahimot si Aling Rosa. Naku Pinang, sana'y magkaroon ka maraming mata upang makita mo lahat ng bagay at hindi ka na tanong sa akin. Hindi na umimik si Pinang at hinanap na lamang ang sandok. Kinagabihan, nagising si Aling Rosa at hinanap ang kanyang anak. Ngunit hindi niya nakita saan man si Pinang. Kinaumagahan, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran at nilapitan niya ito. Laking gulat niya nang makita ang tsinelas ng kanyang anak katabi ng isang halamang hugis ulo ng tao at maraming mata. Napagtanto niya na ito ang anak niya dahil naalala nito ang sinabi niya kay Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata. Inalagaan nito ni Aling Rosa at pinangalanan itong Pinang hanggang sa nagpasalin-salin na sa mga bibig ng tao at hindi naglaon ay naging pinya. At ito ang alamat ng pinya.